Masama ho ang naging tama ng bala sa ulo ng anak ninyo. Dahil po dito, hindi na gumagana ang utak niya. Ito po yung tinatawag nating brain dead. Brain dead? Ano hong ibig niyong sabihin, Doc? Comatose ba ang anak ko? Hanggang kailan siya magiging ganyan? Ma'am, you have to understand na magkaiba po ang comatose at ang brain dead. Ang comatose po, yung patient, unconscious pero may brain activity. Hindi po ganun ang kaso ni Rob. Zero activity po ang lumalabas sa EEG niya. Hindi ko po kayo maintindihan. Kung wala ng brain activity, bakit hindi natin gisingin si Rob? Para gumana ulit yung utak niya, hindi ba? I'm sorry to tell you this, pero imposible nang magising si Rob. Wala na ho siya. Life support system na lang po ang bumubuhay sa kanya. As we speak, nililipat po siya sa isang private room kasama yung makina na bumubuhay sa kanya. Nasa sa inyo po kung gaano katagal nyo siyang gustong i-confine dito sa hospital. Hindi po magiging madali yun kung umabot kayo dun sa punto na gusto nyo nang tanggalin yung life support system. Meron ho kaming waiver na dapat yung pirmahan. Hindi. Doc, I'm sorry, pero hindi totoo yan. Hindi pwedeng mamatay yung anak ko. Kagabi lang, hawak-hawak ko yung kamay niya, tapos tinawag pa niya yung pangalan ko. Tapos nayakap ko siya nung sinugod namin siya dito sa ospital. Buhay pa si Rob, Doc. Buhay pa ang anak ko. Diba, Gina? We can ask for a second opinion kung ikapapanatag yun ang kalooban ninyo, pero pare-pareho lang sasabihin nila, wala na po ang anak ninyo. I'm sorry, ma'am. Ma, ano sabi ng mga doktor? Masama daw ang tama ng bala ng baril sa ulo nila. Kaya maapektuhan ang utak niya. Pero bakit ganun? Bakit hindi pa siya gumigising? At saka ang dami-dami nakakabit sa kanya. Para saan ba yun? Kailangan ni Rob yan. Yan ang sumusuporta sa katawan niya habang wala pa siyang malay. Pero Mami, di ba mabubuhay naman si Rob? Gigising naman talaga siya. Oh, Lizzie. Gigising si Rob. Babalik siya sa atin. Attorney. Ano ba naman to, Alvina? Mas nauna pa nakaalam ang mga pulis at reporter kung nasaan si Rob kesa ako na abogado niyo. Nagsampa ng bagong kaso laban sa'yo si Mrs. Asuncion. Obstruction of justice. Dahil tinago mo si Rob. Kung mapatunayang guilty ka, maaari kang makulong mula 4 hanggang 6 na taon. Naintindihan mo ba yan? Mas gugustuhin ko pang makulong, attorney. Kesa si Rob ang makulong. Pero mali pa rin ang ginawa mo, Alvina. Lalo mo na pinakukomplikado ang mga bagay eh. Dapat ang ginawa mo, isinuko mo na lang si Rob sa mga pulis. Madali para sa iyong sabihin yan, attorney. Dahil wala ka sa sitwasyon ko. Sabihin mo nga sa akin, kung ikaw ang may anak at ito rin ang nangyari, anong gagawin mo? Gagawin mo rin ang ginawa ko, hindi ba? Hindi mo ba itatago ang anak mo? Hindi mo ba siya hayaang makatakas? Sabihin mo sa akin. Naintindihan kita, Alvina. Pero sa mata ng tao at sa mata ng batas, mali pa rin ang ginawa mo. Husgahan na nila akong lahat. Wala akong pakialam. Isa ang alam ko, walang ina ang gusto mabulok sa kulungan ng kanyang anak. Mali na kung mali. Pero wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Wala ka pa rin pinagsisihan kahit ganyan na nangyari kay Rob? Eh kung di naman dahil sa'yo, wala namang mangyayaring ganito eh. Bakit, Rizzy? Ano bang gusto mo? Makulong yung kapatid natin sa kulungan? Rosan, Rizzy, tama na. Bakit? Simulat sa pool naman, di ba wala na akong ibang alam sabihin kay Rob kundi sumuko na siya? Pero wala. Matigas ang ulo niya. Dahil sa'yo. Kinukonsinti mo pa kasi. Tingnan mo kung ano nangyari. Hindi naman naabot sa ganito kung wala nagsumo sa mga pulis. Basta ako, wala akong ibang pinagsabihan. Ewan ko lang sa iba dyan.